Ipinatawag ng China ang ating ambassador doon matapos ng inilabas na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa presidential elections sa Taiwan. Babala ng China sa Pilipinas, huwag daw maglaro ng apoy sa isyu ng Taiwan. Saksi, si JP Soriano. Matapos magwagi ni Lai Ching-te sa presidential elections ng Taiwan, isa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumati. Sabi ng Pangulo, umaasa raw ang Pilipinas ng mas malapit na ugnayan sa Taiwan at pagpapalakas ng mutual interest ng Taiwan sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Lai kay Marcos. Pero matapos nito, sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, pinatawag ng Chinese Foreign Ministry ang ating ambassador sa China na si Jaime Flor Cruz. Pinagpapaliwanag umano siya sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang mga pahayag ni Pangulong Marcos ay seryosong paglabag sa One China Principle, pagsalungat sa political commitments ng Pilipinas sa China at panghihimasok sa usaping panloob ng China. Sabi pa niya, huwag daw maglaro ng apoy ang Pilipinas at tumigil sa mga anyay maling salita at kilos kaugnay sa issue ng Taiwan. Pinayuhan pa niya si Pangulong Marcos na magbasa at unawain ng tama ang kasaysayan ng issue ng Taiwan para magkaroon ng anilay tamang konklusyon. Wala pang pahayag tungkol dito ang Malacanang. Paliwanag ng DFA sa kanilang pahayag, ang pagbati ni Marcos ay paraan daw ng Pangulo na magpasalamat sa Taiwan sa pagtanggap at pangangalaga sa halos 200,000 OFW sa Taiwan. Sabi ng DFA, patuloy daw na kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy. Bukod kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga bumati sa President-elect ng Taiwan ay sina US Secretary of State Antony Blinken, British Foreign Secretary David Cameron, pati ang mga foreign ministers ng Japan at Singapore. Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson, kinondena at tinututulan ang anyay maling gawain ng mga bansang bumati sa bagong leader ng Taiwan na paglabag daw sa One China Principle. Naghain na raw sila ng mga serious démarche na paraan ng pag-iit sa opisyal na posisyon o kagustuhan ng isang bansa. Ang One China Policy ay pulisiyang kinikilala ng maraming bansa sa mundo, kabilang na ang Pilipinas, na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya ng China. At bilang pagtalima dito, walang diplomatic relations ang Pilipinas sa Taiwan, kaya walang Philippine Embassy doon. At ang meron lamang ay ang mga economic at cultural offices. Tingin naman ng kasalukuyang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. It's a safe gesture. Kasi naman, in every contest, may nanalo. And usually, yung nanalo, agad-agad nakakatanggap ng kadami-daming congratulations. China is watching us very, very closely. It was dumbfounded when the president shifted to the U.S. when they thought that President Marcos was their candidate, right, in 2022. So it's still a puzzle to them, and they don't like the visit of Kamala Harris. They don't like the visit of Blinken. They don't like the visit of Nancy Pelosi, and they don't like the fact that we are sort of it's a partnership, or at least appear to be partnering with Taiwan. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.